bukas ng ganitong model, no? So, tingnan mo natin. Ayan. Bali, smart TV na po siya. Ito yung kanyang standby mode. So, makinis po yung kanyang display ng kanyang panel, no? Ayan. Tsaka smart TV na rin siya. Yun, what's up sa inyo lahat mga paps, and welcome back sa ating channel, no? And meron tayong tanggap dito, bali isang Devant 43 inches, ayan, no? Devant 43 inches, and testing natin yung problema niya. Ano siya? Tingnan nyo to, frameless na po siya. So parang inadhesive la po yung kanyang panel sa may, wala na po siyang frame, no? Kasi nga frameless, ayun. So, delikado yung screen nito. Ayan, no? Delikado talaga yung screen kasi nakambok lang yung screen dito. Wala po siyang protection, no? Kumbira, bakit ginagawa to ng ganitong risky or delikado to. Ayan, so saksak na natin para makita natin yung problema. Bihira. Mahirap pa tayong ilapat dun sa sa mesa. Kasi kung lalapat natin agad to sa mesa, magkakaroon to ng ito yung kanyang screen mismo yung lalapat, hindi kasi wala po siyang frame. So meron siyang standby. Ayan, pindutin natin. Bumukas naman siya pero ganun. Diretso po siya ng white vertical bar lines. Ayan yung problema niya. Ayan. Tapos magpipidawi yan. Yun. So ito yung kanyang problema. Ito yung susubukan nating gawin. Sana masolusyonan natin, no? So tingnan natin nung itong model nito. Baka magawa pa natin to eh. So model niya is 43 STV103. Ayan. And buksan lang muna natin. Ayan, so bali ito, nabuksan na po natin siya, no? Ayan, so meron siyang dual flex from left and right. So tingin ko ito yung kanyang level shifter. Tapos yun nga, ito yung kanyang level shifter. Tingin ko lang pero kailangan nating tanggalin tong kanyang board muna. Tanggalin natin yung board. Tapos para matanggal natin to kasi nakaharang siya. Ayan, nakaharang siya. Ayan. So yung pagtanggal pala nito, wait, yung kanyang cover, ayan siya, ganyan siya. Ayan. Ayan siya, no? So slide lang pala. Slide siya. Slide mo siya pag ganun para makuha yung kanyang lock. Ito, pa-slide mo siya. Slide mo siya para matanggal. Kasi kung hahatakin mo siya pataas, eto, hindi siya makukuha. So, pa-slide pala siya. So, tanggalin natin kailangan dapat may makuha tayong isang buong side nito. So, ang gagawin natin is isolate natin yung left and right. Kung saan makikita natin yung problema niya, dapat may isang side tayong makakuha tayo ng isang buong side. So, una tayo dito. Tanggalin natin yung kanyang right side kasi nakatalikod yung unit natin, nakabaliktad din siya. Tanggalin mo natin yung kanyang ribbon. Ayan. Ito, hang natin to. Ayan. So, saksak natin. Ayan. Then, naka-standby siya. Power on natin. Ayan. Then, sa may mirror. So, nag-white screen. Ayan, nag-white screen yung side na tinanggal natin. Tapos, yung kabila, black siya. So, walang picture. Ayan. So, next nating option, tanggalin muna, bunot muna sa source. Tapos, balik natin to. Yung side na to, babalik natin to. Ayan, balik natin dito. Ayan. Tapos, itong kabilang side naman yung tatanggalin natin ngayon. Ayan. Pag wala tayong makuhang buong side nito, parang 50-50. 100 all yung prepare natin kasi 50-50 nga pag wala tayong isang side na makuhang buo, no? So nakahang na po yung left side natin. Saksak natin ulit. Saksak natin din, power on. Yun, so may mirror tayo. So nagkaroon tayo ng isang side na buo. Ayan. Bali yung right side natin kasi nakabaliktad nga itong unit na nakatalikod na sa atin. Pero nakaharap to sa may left side yung ayos na may isang buong okay. May isang side na normal. Ayan. So,
Para malaman natin kung saan banda yung clock nito, kailangan muna nating tanggalin tong ano. Kasi parang magta-trial and error tayo, maglalagay tayo ng blocking dyan, hindi natin matatansya kung saan ba talaga yung tamang linya ng ating clock signal. At saka swapping voltage. So tanggalin muna natin yung board, itong buong board, at saka natin matanggal yung kanyang yung kanyang cover, or ito yung kasama na yung speaker, no? So saglit lang. So ito, continue po tayo, no? Bali natanggal na po natin yung ating board, no? Kasi kailangan natin tanggalin tong kanyang speaker, saka cover dito sa kanyang top board. So tanggal natin muna yung mainboard natin. Tapos ito yung nakita natin, parang ano pala, so kung nakahang yung dito na side, di ba magkakaroon siya ng isang side na buo. So tingnan nyo, ayun, mukhang pinamahayan pala to ng mga maliliit na hormigas, or ang tawag langgam sa Tagalog, no? Ayan, hormigas dito sa amin kasi Bisaya, sa Bohol kami. So tingnan nyo ito yung mga connecting resistor doon sa kanyang clock signal. Ayan, kung hindi ako nakakamali, meron ito nakalagay yung clock. So meron ba itong LC1, LC2? Tingnan natin kung meron ba. So hindi natin mahanap yung LC1, LC2. Ayan, so gagawin natin, meron ba? So clock 1 hanggang clock 6. So wala tayong mahagilap dito na LC1, LC2. So dito tayo kabilang side, tingnan natin kung meron ba tayong meron bang label dito. Ayan. So wala po siyang label na naka-indicate na nakalagay, no? So dito naman sa kabilang side, ayan, wala din siyang label na nakalagay. So ito lang yung kabilang side na merong label dito. Sana yun? Ito. So pinamahaya po siya ng langgam. So ang gagawin natin dito, try natin na linisan muna. Hindi natin tatanggalin yung kanyang connecting link, kundi yung linisin muna natin itong kanyang mga resistor. Ito, try natin linisin muna yan, tapos testing natin ulit. So saglit lang. Ito, continue tayo, no? Ayan. So bali, nalinisan na po natin yung linya dito. Ayan, yung mga medyo kinalawang dito, at saka meron siyang yung mga namatay na langgam, no? Ayan, so malinis na po yan. Gamit po natin yung panglinis na contact cleaner. Ayan. So tapos nakasaksak na rin yung unit natin. Ayan siya, standby na po siya. So pawero natin ulit, pawero natin kung may pagbabago ba. So wala pa rin pagbabago. So ganun pa rin siya, no? Kung nakakabit yung left side natin, makakaroon siya ng vertical bar lines. Ayan. So bunutin muna natin. Wala akong mahagilap dito or mahanap na clock signal. Hindi, signal naman. Yung LC1, LC2 natin, wala akong mahanap na LC1, LC2. Wala po namang nakalagay na level dito. Kasi ito yung kanyang level shifter. Yung meron is clock 1 hanggang clock 6. So kung susundan natin to dito, ayan, mula dito yan sa may gilid. Ayan. So papunta yan dito. So hindi po siya pin number 1. Hindi po sa may pin number 1 yung sisimula yung clock natin, kundi sa may pin number 5. So dito, try natin dito na tanggalin natin yung mga dito, yung connection link. Ayan, yung mga resistor dito. So check pa rin natin yung level shifter natin dito kung meron ba tayong masukat na swapping voltage dito. So ito, continue tayo mga katek, no? So dito, pansin nyo, yung unang ginawa natin is ni-remove natin yung mga connecting resistor ito. Yung mga resistor na to. So ito dito siya, banda 2, 4, 6, 7. So ni-remove po natin yung resistor niyan, tapos tinesting natin is ganun pa rin siya. Vertical bar lines. So ang ginawa ko is meron pa naman itong mga connecting resistor dito banda. Yung BDD1-L, tapos BDD2-L at saka BSS. So bali tinanggal po natin lahat yung connecting resistor dito kasi same po naman ang value ng mga resistor na nakalagay dito sa kanyang clock. So nung tinanggal ko itong tatlong resistor dito, connecting resistor, nag-normal na po siya. Nawala yung vertical bar lines. So nung chinek ko, ayan. So tinisting natin yung kung ilang voltahe yung dito, yung galing sa may source natin, galing doon sa may mainboard natin.
Yung BDD1 at saka BDD2 pala, das L, ito. Yung dalawang ito, tapos ito, dito siya nakalagay. Ito yung kanyang test point. Ito naman yung kanyang level. Ano pala, ito pala yung LC1, LC2 natin, yung swapping voltage. So kasi chinek ko siya, ano siya, nagbabago siya, nagbi-BGS, nagbi-BGL. So tingnan nyo, testing natin. And ito pala, saka natin i-testing is binalik ko na yung linya ng ating mga clock signal na pinagtatanggal natin. Hindi na natin binalik yung resistor nito kasi medyo kinalawang na siya kung sobrang liit din. So pwede na naman i-jumper natin. So naka-jumper na po lahat yan. Yung mga ito, ayan, naka-jumper na po yan ng magnetic wire. Ito, naka-jumper na to. Pati yung BSS natin ito, ayan, hininang lang natin para may dugtong. Tapos ito lang na yung LC1, LC2 natin or BDD to BDD1 yung nakahang. Ito yung swapping voltage or LC1, LC2. So ito, testing natin. Ayan, saksak. Tapos naka-standby siya. Pinutin natin yung kanyang power. Then ayun, normal na siya. Ulit, labas na yung logo ng Devant. Ayun, nawala na po yung vertical bar lines. Ayan, labas yung logo ng Smart. Ayan. Tapos ito, bali yung nahang natin is ayun lang, yung swapping voltage LC1, LC2. Bali yung BDD1 at saka BDD2. Kasi nito wala siyang level. So another learning na naman natin to, na may ibang pangalan pala yung LC1, LC2, BGH add at saka even or swapping voltage. Meron siyang ibang pangalan, kundi yung pangalan niya ay BDD1, BDD2 kapag BOA panel yung gamit. Ayun, BOA panel. Nakala ko kasi na wala tong swapping voltage kasi wala pong level dito. Buti na lang at nag-check tayo ng voltahe dito, no. And nalaman natin na nagbabago yung kanyang supply. So ibig sabihin yan, nagbi-BGL siya, nagbi-BGL. So ibig sabihin yan yung swapping voltage natin or LC1, LC2. So check natin para maniwala kayo. Ito, testing natin. Testing natin na nakatutok tayo. Yan, nakatutok tayo. So tingnan nyo, di ba? Hindi, papasok kasi ito ng COP. Ito yung wait. Nagtatayo na naman yung camera natin. Ito yung papasok ng COP pala, ng source COP natin. Tapos ito yung galing sa may source na sa may mainboard, galing sa may level shifter natin. Ayan, tingnan nyo. Ayan, nagbi-BGL siya, ay BGH siya, tapos BGL. Negative 9, tapos positive 29. Yan yung swapping voltage natin. Ayan. Ayan. Tapos itong kabila, yung katabi niya na BDD 2-L. Ayan. Negative 9, BGL. Tapos positive 29, BGH. Ayan. Yan yung swapping voltage pala natin ito. Iba lang nakalagay, no? So another experience at saka learning na naman natin yung nakuha natin sa araw na to, no? Ayan. So okay na po yung picture niya. Ayan, labas na po yung logo niya, mga picture. Ayan. So yung tandaan nyo, no, yung tinanggal natin is yung yung BDD1. Ito yung BDD1 at saka BDD2. Yan yung bali LC1, LC2 or swapping voltage natin. Ayan. So hanggang dito lang yung video natin mga katek, no? Sana kahit pa paano may nakuha kayong ideas na ginawa ngayon. May God be with us always. So this is your service, Rai Tech. See you in our next video. Peace out.